Ipalaganap natin ang mga pagsasagawa ng mga palaro, mga paliga, fun run, fun walk, pati mga aerobics, pasumba. Para sa mga LGU, buksan at gawing maaliwalas ang mga park at mga plaza natin kung saan makakapag-ensayo ang ating mga mamamayan, bata man o matanda. Magpatupad tayo ng mga car-free Sunday tulad ng ginagawa sa ilang lungsod na dito sa Metro Manila, sa Baguio, sa Cebu, at sa Iloilo at Davao. Bilang pagsuporta rito, simula ngayon, bubuksan ng Philippine Sports Commission sa publiko ang kanilang mga track and field oval sa Pasig, Maynila at Baguio upang makapag-jogging na kayo ng libre. Magbubuhos tayo ng todo suporta sa mga palaro at mga atleta sa buong bansa. Halimbawa, ang palarong pambansa at ang Batang Pinoy Games na gaganapin sa General Santos City ngayong Oktubre. Bubuo tayo ng bagong pambansang programa para sa sports development. Uumpisahan natin ito sa paaralan pa lamang. Ibabalik natin ang mga sports club at magsasagawa tayo ng mga palaro at intrams sa lahat ng pampublikong paaralan. Naririyan na ang ating Philippine Sports Commission at saka ang PAGCOR upang tiyakin ang patuloy na pagtaguyod at pagsuporta sa ating mga programang pampalakasan ng mga atleta sa buong bansa. Dahil sa mga ito, ang ating kabataan ay maagang namumulat sa sport, humuhusay at tumataas ang kumpiyansa. Sumusunod sila sa yapak ng ating mga kampyon at world-class na athlete tulad ni Senator Manny Pacquiao, ni Heidelin Diaz, ni Kaloy Yulo, Ira Villegas, Nesty Petesio, EJ Obiena, Alex Ayala, ang Paralympian natin na sina Gerald Mangliwan, Sandy Asusano, Angel May Otong, at Ernie Gawilan. Sama na rin natin yung bago nating kampyon, si PNP Chief Nick Torran. Gulat si Chief PNP. At siyempre, pati pa ang ating kampyon sa Asian Winter Games, Philippine Men's Curling Team. Akalain mo nga naman, walang winter dito sa Pilipinas. Napatunayan pa rin natin na kaya natin maging kampyon sa Winter Games. Kilalanin natin ang mga atleta na umani ng karangalan para sa Pilipinas. Hindi lamang sila nakapaghatid ng kasiyahan sa buong sambayanan, pinalakas pa nila ang ating pagmamahal sa bayan at lalo pang pinatingkad ang dangal ng bawat Pilipino. Dito sa atin, mahal magkasakit. Mahal ang gamot. Kulang ang paggamutan. Walang doktor, lalo na sa mga liblib ng mga bayan. Kaya mula nang nagsimula ang administrasyon, ito ang tinutukan natin. Kasama ng edukasyon at pagsugpo sa kahirapan. Sa loob ng 3 taon, pinarami natin ang mga pampublikong ospital at specialty center. Nariyan na rin ang 53 bukas center sa 32 lalawigan sa bansa. May libreng check-up, x-ray, lab test at iba pa. Ito ay para sa agarang serbisyong outpatient na hindi na kailangan magpa-confine pa sa ospital. Asahan ninyo, marami pa ang ating bubuksan na bukas. At nasisiyahan ako nang makapag-report na sa kauna-unahang pagkakataon, ang bawat bayan po sa Pilipinas ngayon ay may doktor. Mayroon ng magiging tagapag-alaga. Mayroon ng tagapag-alaga ng kalusugan ng mamamayan sa inyong lugar. Lahat po tayo ay miyembro ng PhilHealth. Pinataas at pinaganda na rin natin ang mga benepisyo, lalo na para sa mga karamdaman na laganap dito sa ating bansa. Kapag kayo po
o ang inyong kapamilya ay may sakit sa puso, huwag po kayong mag-alala. Covered na po sa PhilHealth ang pagpapagamot ninyo para sa atake sa puso, sa open heart surgery, heart valve repair o sa replacement. At may cancer assistance fund po tayo. Pandagdag para sa pagpapagamot ng mga cancer patient natin. May pondo rin para sa bakuna laban sa human papillomavirus na nagiging sanhi ng maraming klase na cancer. Para naman sa ibang klase na cancer na hindi sakop ng PhilHealth, meron po din tayong nilaang 1 bilyon at 700 milyong piso para pambili ng mga kinakailangang gamot para sa ating mga pasyente. Sa mga nagdadialysis, ang mga session ninyo na 3 beses sa 1 linggo, libre na sa buong taon. Libre na rin po pati ang mga kinakailangang mga gamot. Kung kakailanganin man ng kidney transplant, inakyat na natin ang limit hanggang 2,100,000 piso mula sa dating 600,000 piso. At ngayong taon, covered na rin ng PhilHealth ang mga serbisyo at gamot pagkatapos ng operasyon ng kidney transplant. Kung kailangan talaga na magpa-transplant, huwag po kayong matakot sa gastos dahil sagot na ng PhilHealth. At kung magkakasakit na malubhang dengue ang inyong anak, itinaas po natin sa 47,000 piso ang sagot ng PhilHealth. Ang pagtatanggal ng katarata ay inakyat na rin ang limit sa 187,000 na piso mula 16,000 piso. Pati ang mga sari-saring serbisyong outpatient kasama rin po ngayon ang PhilHealth. Kapag may kailangan kayong dalhin sa emergency, huwag po kayong mag-atubiling itakbo sa ospital. Covered na rin po yan ng PhilHealth. Kapag lumabo ang mata ng inyong anak at kailangan magpasukat ng grado, pati na rin ang pagpapagamot nila laban sa malnutrition, ito rin ay covered na rin ng PhilHealth. At para sa mga PWD, sakop na rin ng PhilHealth ang inyong therapy at rehabilitasyon, pati na rin ang mga mahahalagang kagamitan pang-suporta para sa inyo. Pinabibilis pa natin ang proseso ng pagbayad ng PhilHealth sa mga ospital at mga klinika para naman siguradong maayos at hindi naaantala ang kanilang serbisyo sa mga pasyente. Maaasahan pa rin ng mga pasyente ang medical assistance program kung kulang ang pambayad sa ospital. Mula pumasok ang administrasyong ito, nakapaghatid ito ng tulong sa higit 11,2 milyong Pilipino. Higit sa lahat, padadaliin pa natin ang proseso ng medical assistance dahil ipapasok na po ito sa ating eGov app. Mga kababayan, asahan po ninyo, ginagawa nating lahat para matulungan kayo na magpapagaling at lumakas. Ngunit batid natin ang mga realidad sa mga pampublikong ospital. Kanya-kanya ang bili ng medical supply. Kanya-kanyang lakad ng medical assistance para sa bill na hindi kayang bayaran. Kaya sa lahat ng aking binanggit na mga haligi na itaguyod na natin, ang bahaging sasagutin ng PhilHealth, ang sari-saring pondo na pamahalaan para sa medical assistance kagaya ng MAIP, PCSO at PAGCOR, at ang karagdagang pondo na ibibigay pa natin sa mga DOH hospital, areglado na ang lahat sa ospital pa lang. Wala nang kailangang pang puntahan o lapitan pa. Ito po, itinuloy na po natin ang zero balance billing. Libre po.